rely on the setup mainly for this Grok knowing na naka-Uranus si Ferds. So technically, ang gagawin lang ni Ferds dito, dive to the back lane, bigyan lang ng ilang factor yung Harit at yung Farsa. Yan, balik tayo sa Land of Dawn. Dito tayo magkakaalaman. Interestingly, Benedetta coming back into the XP lane. Definitely needed para dito sa AB Bren. Pero syempre, ang Falcons may sagot din naman. Going into it. Seeing that mid duo, ito, focus natin kanina dito sa keys to victory natin. This mid and roam duo. Where are they gonna go? I'm a big fan of Kalaya +1 always. Nandyan yung advantage of search of life. May meron ka pang fast clear. It's kind of hard to poke. Anybody in the mid kapag may kasamang Kalaya, tapos dagdag mo pa dyan yung mobility ng Farsa. So I really like this duo mid mula sa AP Bren. Sobrang taas ng aggression factor considering na mabilis din talaga yung ikot ng AP Bren, knowing na they have the Farsa nga and the Benedetta. Diba? So parang ito yung isang version ng Khalid na may passive agad siya na mabilis siyang nakakapunta, mabilis siyang nakakaikot. And yun yung idea ng AP Bren eh. Lalo sa game na to eh. Yeah, kung may Uranus kang katapat, I mean, iwanan mo sa lane. Oh, interesting. Ginagamit yung pader pang block ng wave para ma-freeze yung gold lane. Maganda freeze yun, honestly, and not to mention, syempre, busy-busy yung Kalaya dun sa gitna eh. They're not gonna be able to answer on top side. What? And yung bot side naman, para dito sa Falcons, ang kailangan nilang sagutin. In all-time NDLPH assist. Wow, interesting rankings dito. Third si X-Nova and si Ferds naman ay pang 6. Wow. Diba? Out of the same team. 6. Grabe ka naman, Perds. Sana'y pagpalain ka. Pagpalain ka sana. Sana may blessing na dumating sa'yo. Pero ang hapdi nung hapdi nung Ben. Kaya nga eh, kanina pa nasasaktan yung Yura doon and imbes na iwanan niya sa lane, pinipilit niya na dito ka lang sa lane na hindi siya makasama doon sa ibang members. Now, James Pangs though, Amang daan lang sa may baba, kuha ng crab para maka-secure ng early advantage on the XP. Early rotations mula dito sa AP Bren. And this is the advantage of having a damage XP. Mas mabilis natin mag-clear pero mas mainit ang dugo nila kay Ferds. Sabi nila, sinabihan kami ni X-Nova, dalawan daw namin. Si Ferds para di makapanggulo sa pagong. In fairness, bawal siya mag-cut kasi he's gonna be so busy dealing with the lane. Tapos ngayon, pinapaligiran pa siya ng AP Bren members. Ito na yata yung pwede lang gawing simulain. Turtle advantage para sa AP Bren. Yeah, damo mo experience pero sa X-Nova tumalon na rito. Wala pa namang title strike however. Tsunami Slam. Pero Air Strike meron na. Q tutumba. And kasunod na ata rin James Banks buhay pa. Ferds, Goror falling pretty low. And tumumba na yung Fredrin. Kasama din naman sa yung Uranus. And Team Falcons, even though nakakuha sila ng kill. So jungle, hindi naman nata makakapagpagumpa si KalTZ. ito yung pinag-uusapan natin kanina na yung mid-duo na composition ng side ng AP Bren would really have the advantage. X-Nova goes with the breaker. Ayun na nga yung Tsunami Slam na hinaharap natin kanina KalTZ. Nakapag-shadow palabas pero wala siyang HP. Tumatakbo dito yung Hayabusa pero aabot din naman si Aqua. Tutumba si KalTZ and hindi pa tapos si Lord JM. Minahabol niya pa dito si Ogwen and si James Pangs pa ang makakakuha ng pagong. Ramdam mo yung hirap gumalaw pag isang Hayabusa tapos merong Kalaya sa harapan. Anong gagawin kung galaw dito para malusutan? And again, let's go back doon sa sinasabi natin kanina na yung Kalaya Farsa, ang laki ng advantage over the Jushin Grok na meron Team Falcons, not only because of the hero itself, but because of the playstyle na nire-require nung combo na yon. For a Jushin Grok to be efficient, kailangan yung Fredrin yung nagiging target nila. But then again, si James Banks, hindi siya ganun nagpapakita, hindi siya ganun yung super aggressive na type of a Fredrin. Pinapauna niya yung initiators nila. And is X-Nova. At Summon Force, nagamit na pero nandoon yung Shadow Kill. Tectonic Charge, ginamit din ni Ogwen just in case. Pero tutumba na nga si Shizu on the gold lane. Super Marco makakakuha ng kanyang gold mula sa Energy Shield. Yeah, magandang answer yun, magandang committal just to get as much gold into the hands of Super Marco. I like the final JM, maganda yung sagot din dito. Making sure na may info siya dun sa gitna. X-Nova daw, nakatingin dito sa may middle lane. They can find a potential pick-off here. Naka-ready yung Tsunami Slam mula sa kanya. Pero they will disengage James Banks. Mag-clear lang ng mga jungle camps. Pero si Ferds dito, nanggugulo na naman. Hindi na naman naghihiwalay si X-Nova at si Aqua. Nag-aabang sila ng potential na dadaan doon sa may left side ng river dahil gusto nila na gawin agad yung 1-2 punch ng isang Kalaya Farsa combo. Meanwhile, for Team Falcons, maganda nga yung na-pick off nila ang isang Shizu doon sa gold lane. Kapag di nila kayang ipanalo yung team fight, might as well make off na lang and get use of that Hayabusa na pinag-usapan din natin kanina na kaya namang patayin ng isang Harit. Parang yun naman ang plano nila. Dito sa taas, X-Nova and Shizu makakaharap. Ogwen and Fume, malapit na Tectonic Charge! And si X-Nova rito, ginamit pa yung Tsunami Slam para maibalik si Ogwen sa torre. Flicker out mula sa ground. Nandoon yung Air Strike.
Earth and Rampart para sana hindi makahabol yung AP Bren, kaso abot siya ng kalawakan mula kay Aqua. Nililipadan lang yung bato. Yun ang Kahit problema sino? dito. Mahirap na abutin. Hindi pa siya tapos. Ito yung ito yung kapag naka-utility composition ka talaga pwede ka maghanap ng constant team fights. You see the sudden switch para sa side ng AP Bren, knowing na wala yung isa sa mid duo ng Falcons, mas okay na ngayon kay James Pangs na maging aggressive enough. And yun yung sinubukan nila, but Kyle TZ. Aqua, may flicker naman pero tinamaan dito si Shizu, damay civilian. Pero hindi naman enough yung damage mula dito kay Kyle TZ. So makakatakbo pa yung dalawang miyembro dito ng AP Bren sa may top lane. Lord JM cutting the waves. In the bottom lane, nakapwesto sa pagong si James Pangs, ex-Nova, bumagsak na rito kay Fertz. Hindi pa niya ginagamit yung kanyang Tsunami Slam, hindi daw ata deserve ni Fertz. Kyle TZ with the Shadow Wave, hindi niya nakuha yung flicker, nakakuha pa nga si James Pangs. Lord JM! And the final blow mula kay Lord JM, nakalabas siya. Ex-Nova with the Tsunami Slam onto Ogwen, pero there's strike mula kay Aqua. Makakalabas naman siya with the Tectonic Charge. Walang tutumba, pero AP Bren, sila ang nakakuha ng pagong. Ang ganda ng plano nila doon. Ang ganda ng setup din ng Falcons. They were first on the scene. Pero looks like sila ay na-drive-byan lang ng AP Bren doon. Yun yung nagiging problema kapag yung skill na normally pang engage ay ginagamit pa pang disengage. But look at Shizu just bullying Super Marco doon sa lane because he knows na merong Aqua at ex-Nova na maparating. Again, we're boiling down to how they play yung lineup na meron sila. Electrify yung I4 na ginamit pero enough yung damage yung Shadow Kill with the Retribution para mapatay si Lord JM on the bottom side. Pero James Pangs pressuring mid lane here. Nandoon yung Earth and Rampart pero nandun din naman yung Predator Strike mula dito kay Aqua. Magbubuhay pa si James Pangs. Naka-dash away pa! Una pa, thank you pa yata si Aqua doon. Fertz? Wow, may shield sa harapan ko. And now si Fertz trying to go for the assist. Pero looks like mapa-atras muna ang AP Bren dahil doon. Pero dahil kasi wala siyang magawa at all bukod sa bumabad lang ng bumabad, hindi siya yung tipo ng kayang pumatay din na XP lane ng ganun kabilis. Hindi niya ganun na-intercept yung pag-back away ng mga members ng AP Bren, thus giving a lot of space and even advantage para sa side nila. Kaso nga lang, hindi naman din ganun kalaki. It's just around 600. Kaya naman bawiin with the clash. And yun yung pinakamahalaga for Team Falcons. They cannot fight until now, pero mamaya, kaya naman nilang pumalag when time comes na may item na itong Super Marco and even Kyle TZ. Yung maganda dito, it feels like meron silang balance lang na ginagawa dito kahit na may mga lumalamang naman sa team fighting and sa objectives, it feels like the goal is just keeping them close. Yeah. So right now, ang naghahanap tayo dito is an opening probably Nova. on the next turtle, pero sa taas ang target nila. Ayaw gamitin yung Tsunami Slam pero nagamit na yung Purify mula dito kay Fertz pero nandoon din naman yung Zaman Force mula kay Shizu. Tutumba ba yung Uranus? Yes! He will! And AP Bren finds a kill on top lane pero nakapwesto yung Team Falcons dito sa may bandang ibaba. Naka-ready yung pagong, nakatitig si Lord JM at si James Pangs. Retrihan malalaban to mula kay Kyle TZ at pati na rin kay James pero nakahabol na si ex-Nova at pati na rin si Aqua. Seal 4v5 yan, mula kay Ogen dito sa may bandang ibaba. Ex-Nova, nakita niya rito yung bato ni Ogen. Nandoon yung Tectonic Charge pero flicker out naman siya. Zaman Force mula kay Shizu. Hinahabol si Pew. James Pangs nakuha yung pagong and wala na magawa yung Team Falcons dito makapagawa. Pat kay TZ pero siya pa yung tutumba. Pero there's flicker mula kay Aqua. Tumumba si Pew. Flicker out mula kay Owen pero hinahabol pa sila. Buhay pa si Owen pero lipat kagad ng lanes ang AP Bren. We're seeing the advantage na kuha natin dito with this Fredrin. Talagang on point. Parang si Sensui lang agabi. Yun naman talaga yung idea kapag nag-run ka ng isang utility jungle. Hahawakan mo yung objective, then pag may dumating at pumasok from the side of Team Falcons, bigla kayong magto-turn at kukunin nyo na lang yung kill. And that's what happened. After a kill, bigla na lang nag-shift bigla si itong si James Pangs na okay, kaya na bahala dyan, objective na ako, they got that turtle, and even the post-objective team fight, sila din yung nanalo dahil kayang humabol ng mga members ng AP Bren. Grabe, ang hirap ng skirmish for Team Falcons kasi medyo mababaliw ka sa pwesto ni ex-Nova. Kahit si Ogwen hindi na siya sure kung siya ba yung bibigyan o hindi. Kasi minsan, alam mo yung parang magsaset shots, bigla siyang iaangat ni ex-Nova. So may konting Ilang factor, delay. Oo, may konting doubt sa initiations dito ng Team Falcons. And si Kyle TZ, pinilit na kanina Shadow Kill kasi hindi siya nakalabas sa crowd control ni James Pangs. Technically, it's a lot of pressure para kay ex-Nova kasi most of the time, si Ogwen in crowd control immune. So, honestly, it's surprising na nagawa niya. Pero look at that! That's the second time. Kyle TZ punishing the Benedetta dahil wala naman siyang enough na pangtakas pero sa Fertz makakatakas pa. Nandoon yung crowd control energy eruption mula dito kay James Pangs pero hindi pa naman tutuloy ang Team Falcons. Ginamit yung kanyang ultimate para maklear yung minion wave alongside of the Earth Strike, halting the push mula sa Team Falcons. Yun naman ang lamang nila. They're always gonna have that crowd clearing
CC clearing here para dito. Oh, teka lang, first. Naiwan na naman. Energy Eruption, Purify. Pero nandoon si Ramislam, yun lang. Medyo bitin. May yung duration dito. Umabot pa yung CC immunity nung Purify. Medyo weird yung timing mula dito kay X-Nova. Solid ah. Pero walang Purify dito. Si Let's see First, it alam niya later. ng AP Bren Ogwen. Naghahanap ng possible Tectonic Charge. Kaltizi finding the backline. Aqua down! With the Shadow Kill, taking down Aqua. James Banks, makapal yung Crystallized Energy. Pero sapat pa yung kanyang sustain. Shizu with the Zaman Force, taking down Pew. Tumumba rin naman si X-Nova at pati na rin si James Banks. Pero lumalabong pa yung Harit. Wala nga alam sa Zaman Force. However, Super Marco, nagkahabol. Lord JM nakasuporta. Makakatakbo sila. But Team Falcons winning that fight. Naramdaman natin bigla yung power spike dito ng Falcons. Yes, dahil dun sa early game advantage na meron ng AP Bren, hindi nila nahawakan si Super Marco. Freely pa din at mabubuhay pa din Lord naman JM? siya, di siya namamatay. But Lord JM will try. 50-50 na naman ba dito? May Red 3, yun Medyo lang. May mahirap Shadow pa and Shadow Kill. Eye for an eye makakatakas. Pati nila sa Green Cap para makabuhay, makaligtas. And that's the final blow para makatakas. Mula kay Ferds. Flicker mula kay Aqua. Hinahabol nila dito yung Uranus. Gusto nilang patayin si Ferds. Kaso napakakunat. Sabi ni Ferds, bakal ako. X-Nova, tatalon. Pero wala na siyang aabutan doon at the process. Nandiyan naman sa Tectonic Charge. Mula dito kay Ogwen, Shadow as well. Mula kay Kaltizi, kumagat dito sa AP Bren. Pero di pa sila pumapasok. X-Nova makakalabas however, na-expend yung Zaman Force. Pero nakalabas pa rin ang Team Falcons. The good thing for Team Falcons is that nabuo na nila yung mga items na kailangan nila. It is also way past the Skypiercer timing, but then again, we're talking about Super Marco na hindi pa nga namamatay. Kahit pa walang stocks yung Skypiercer niya kanina, but ngayon nagkaroon na because of those skills na nakuha niya doon sa prior skirmish, nagkakaroon na ngayon ng fighting power ang Team Falcons. And not just that, when the clash turns out to be an extended team fight, doon na nagmamaterialize yung Zeus and even yung Grok and even yung Uranus na magmumula from Team Falcons. Oo, kasi parang kailangan lang tangkihin yung Zaman Force ni Shizu, makalabas lang ng Feathered Airstrike. And sa last team fight, ang unfortunate for AP Bren, una pang tumumba si Aqua. Kyle TZ finding that snipe onto the mage of AP Bren started that team fight well for Team Falcons. Yung snipe dito ni Super Marco definitely getting felt as well from downtown. So, sisimulan tayong mag-backle run dito sa next Lord. Pero definitely Falcons nakaangat na ng sagad mula doon sa pagkalamang dito ng AP Bren sa first set 10 minutes of the game. Kasi kung usapang range naman, yes, AP Bren has that Forza mula kay Aqua. But for Team Falcons, nandyan din naman si Super Marco. So, nagkakaroon ngayon ng problema ang dalawang kupunan kung paano nila abutin yung Farsa and even yung Granger ni Super Marco. But for Team Falcons, may ease of access sila because of that Hayabusa. And even Ogwen can just tank up and soak up those damages on the front line and try to flicker Tectonic Charge yung Farsa na problema nga ng Team Falcons. But then again for AP Bren, kailangan natin makita din yung value ni Lord JM with that Benedetta more often than usual kasi kailangan niyang guluhin naman yung si Super Marco doon sa backline. Yeah, medyo mahirap yung task for AP Bren honestly kasi pag tinignan mo yung comp ng Team Falcons, parang yung sinasabi mo Joshi, mas madaling gawin para sa Team Falcons kasi kumpleto sila may bakal tsaka bato ang kunat nung lineup ng Team Falcons tapos biglang may ninja na papasok sa likuran. Maganda dito yung ninja kasi tsaka yung bumabaril, tumatagos Wala sila parang long range battle yung nilalaban dito ng Team Falcons tapos may tagatingin ng checkpoint sa unahan. Yeah. Ang tagatingin ng side ng Falcons would be Ogwen and even Ferds. Sa AP Bren, si James Punks yun. And isa si James Punks sa mga hindi pwedeng mamatay during the objective team fights kasi abot na yung retry. Lord JM na naman, inabot ng Shadow Kill. Hindi kumasa yung Electro Final Blow, the possible dodge. Sana na gusto niyang gawin, hindi umabot. So they are gonna have to play this Lord fight 5v4. Nakasimula na yung slow push sa bottom side. Ang hirap hindi kinakaya nung iframes na maiwasan yung damage ni Kyle TZ dito. Napakahapde. Grabe si Kyle. Super bilis nung response. Nakita niya, nagre-react yung AP Bren. Naghahanap ng potential pick-off. Naharangan Pero nakalabas yung Hayabusa ay nakaharang dito si Pew. Ayan, kita nila lahat. Naka-flashlight si Kapitan. Kita Importante niya si James Punks. You gotta keep your eyes on the prize. Si James Punks, hindi siya pwedeng malo bago magsimula yung order to. Pero kasi hindi sila maaabot
for that 50-50 at the same time. Falcons, labang na lamang na 3,000 gold. Kanina di-discuss natin yung problema when it comes to the range from both of these teams. Ang naging solusyon ng Team Falcon was that remove the solution from AP Bren. Kung si Lord JM lang yung may ease of access na abutin, si Super Marco and even itong si Few, tanggalin natin, unahin natin. And that really gave a lot of advantage for Team Falcons kasi wala silang problemahin at all. Nung nawala si Lord JM doon sa bago magkaroon ng Lord, hindi na nga lumaban agad ang AP Bren because they know na walang sasalo nung prior damage from the range na manggagaling sa Team Falcon. Wala nang kasing uhuli kay Super Marco. May damage naman yung AP Bren. Yun nga lang yung mga targets na gustong makuha dito ni Lord JM. Hindi niya maabot kasi nakaharang dito sila Ferds, si Kyle, si Ogwen, may Bakal, may Bato, may Ninja. So medyo hirap din talaga for AP Bren na hanapin yung proper team fight. Sa Team Falcons, tuloy-tuloy yung kanilang pag-march sa base ng AP Bren. Unang Tori bumagsak na sa bandang ibaba. Yung nakaharang dito yung 4 na miyembro habang nagpa-farm pa rin si Kyle TZ. Gets ko din yung dilemma dito ni Lord JM kasi kanina tinatry niya pumasok tapos ang anti-punish. So parang sa isip mo yun, pag pumasok ako dito baka madali pa, baka pahamak pa yung teammates ko. So I get why ang hirap din pumasok pero they have to do something. Ferds standing in the front line. Wala siyang problema, saluhin lahat. Tinamaan dito si Lord JM. Ang sakit. Kung ano mang poke damage yun na lumabas ng Team Falcons. Makikita niya rito yung Hayabusa. Kaltisi, makakapag-shadow kill pa. Lumabas yung ulti nung Hayabusa. And tumumba pa rin naman mula kay Shizu. Yung jungler ng Team Falcons. Pero gusto pa nila lumaban. Naandoon pa yung Earthen Rampart. Pero James Punk with the Winter Crown. Yun na nga, nakadali. Kakasabi lang natin kanina, Xnova ang gumawa ng paraan para mahanap yung target na kailangan nila with a 3-man title strike. Even though kamuntik-muntikan pa na si Kyle TZ ay hindi mabuhay and makapatay pa on the side of AP Bren, napakaganda ng ginawa ni James Punks and even ito ni Lord JM na kunin yung aggro ng ibang members ng Team Falcons on the side. And even the Winter Crown, it's a micro moment na kahit pasabi mong util lang si James Punks ngayon ay kaya niyang galawan. Oo, and din, laking tulong din kasi nung sa totoo lang Search of Life. Mula kay Xnova, nahulit si Ogwen dito with a Tsunami Slam. Pero nandoon yung CC Defender, mula kay Aqua, walang pang-abot pero tumumba na yung Kalea. First, sa may bandang unahan, naghahanap siya dito ng possible re-entry for Team Falcons. Nandoon yung Crimson Beacon mula kay Few. Shizu ginamit yung Zaman Force para makatakbo. Pero nakalaban! Si James Punks, Tectonic Charge! Mula kay Ogwen, dami pa rin si Lord JM. Pero napakakuha itong Fredrin. Nandoon yung Expand Flow with the Petrify pero Purify. Mula kay Few, nandito Lord JM down! Lord JM once again goes down! Another punish here. Just when you thought babawi ng AP Bren, Falcons biglang papalag. Predator strike! Para dumapensa mula dito kay Aqua. Good clear. Mapipigilan nila yung Team Falcons pero 10 seconds. Yung Lord ay lalabas na. Top lane na lang ang iintindihin dito ni Kyle TZ. And nakapwesto sila, nakaharang si Ferds sa AP Bren. And for those team fights na panalo ng Team Falcon, it really was extended team fights. Isa lang yata yung burst doon. That would be that Lord JM burst doon sa bottom lane bago mag-Lord kanina. So technically, hindi option for AP Bren na patagalin yung laban. Pag may nahuli si Xnova, kailangan ma-burst agad ng AP Bren. Ito, 4v5 to. What's it gonna be? First nasa harapan, Ogwen nasa kanan. Disoto jump. Alam nila walang talon dito si Xnova pero nandoon yung conceal. Fake lang pala. Pinapump-fake lang nila dito yung Team Falcons. Shizu, diba? James Punks sa may unahan. Hinaharang niya rito yung Uranus pero si Xnova walang naharang target dito. James Punks with the energy eruption pero tumawid si Ferds. Gusto niya patayin yung Farsa pero nandoon yung Winter Crown. Tumumpa na si Xnova. Wala sila maharang team fight. Buhay pa yung Uranus. James Punks falling pretty low. Mamamatay pa yung Frederick with the Winter Crown. Hindi na siya makakalabas. And na-secure pa yung Lord for Team Falcons. A masterful display of our Lord dance is executed dito sa game na to. Nakita natin na kung saan biglang nag-turn na lang at iniwan ng mga members ng Team Falcons yung Lord sa hawak ni Kyle TZ. Dahil alam din naman nila na yung damage ni Few and Super Marco is enough to burst down even Xnova, but now they go for the offense. Ito, mahirap na to gagawin nila dito to control these waves. It's gonna be very difficult. No Predator strike. The Lord is marching in. May wave pa sa ibaba. Oh my God! Napatay nila si Kyle TZ pero Shizu dito lumalaban pa. Sapat pa yung kanyang damage. Wala na si Lord JM. However, Xnova jumping in. Nasaan yung Tsunami Slam? Wala pa sila maharap na target. Nakaharang si Ferds sa AP Bren. Tutumba na si Xnova. And tower lock na ang Team Falcons. Mamamatay pa Super Marco. Hindi! Sila ang makakakuha ng game number 1. Maganda yung control na pinakita.